Okay, magandang umaga sa lahat. Mga kababayan natin, ito ang ating mga mainit na reaksyon balita. Vice President Inday Sara Duterte, tinanggihan si Bongbong Marcos ngay kampanya ang mga senador. Panoorin natin ito. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe. Ito na, panoorin natin ito si Vice President Inday Sara Duterte. Bubukuin ko yung sentence. Dito ako sa Manila manonood ng SONA. Hindi po, wala pa nagawa yung aking schedule for Monday. So, pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Ma'am, kumusta po yung Monday? Kamusta naman po? Okay naman. Oo. Okay lang po ma'am. Wala pong issue between you and ano po. Okay naman yung relationship namin ni President Marcos. Ma'am, last question meron po bang possibility po na ma-hire niyo po yung inyong mga ilang undersecretary sa opisina po ninyo, ma'am? Or That is a question na bagay kay Senator Angara kasi siya sa inyo po, ma'am? Yung mga doon sa OVP. Opo. Merong isa na Assistant Secretary na sasama siya sa akin sa Office of the Vice President because magkasama kami sa trabaho since 2007. Ano pong comment mo doon sa conviction kay Franz Castro? Yung sa conviction ni Franz Castro ng ACT party list, I don't think I can say any more than kung ano yung nakalagay sa decision ng judge noon. Nakalagay doon, she is guilty and convicted of child abuse. Last thank you po, maraming Ano salamat po nasahan niyo? kay Sen. Angara po na mga dapat tutukan priority na Nabanggit ko kanina sa aking mga speech yung mga hindi pa natupad na mga pangarap natin para sa Department of Education. And kanina, pagkatapos ng program, sinabi ni Senator Angara kung pwede siya makakuha ng kopya ng speech para mapasadahan niya yung mga pangarap natin para sa Department of Education. Expectations sila po sa solution from the President. Ma'am, you're saying na Kasi, Ano masasabi mo na 20 million Sige daw lang. yung fund para doon sa SOLA coverage? kasi para madami silang ma-report sa desk nasaan kasi sa hindi SONA, sila ma'am? pagalitan. Sa SONA po, ano inaasahan niyo sa SONA ma'am, sa Monday? Sa SONA sa Monday, meron yang mahaba yung explanation. Meron siyang part 1. Yung part 1 yung DS na sinabi ko, hindi kasi masyado ina-analyze ng malalim. Pero kailangan siya i-analyze ng malalim. Next question. Ano masasabi mo 20 million yun? Nasabi ko na, paulit-ulit kung bakit. Ano mo masasabi nyo na 20 million daw yung fund para doon sa buong SOLA coverage? Hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives, House of Cards. Ma'am, moving forward na lang po. Sige. Ano po ang mga tututukan ng OVP po na program? ma'am, Yes, sir. saan po kayo mag-suspend ng inyong brigada eskwela kung mag-ever po, ma'am? O di na po ba kayo? Ay, tapos na, kahapon. Meron po tayong national program sa kick-off ng Brigada Eskwela kahapon sa Municipality of Carmen sa province of Cebu. Ma'am, priority sectors po na tututukan ng OVP moving forward. Yes, hinahanap natin yung mga underserved na mga areas doon sa iba't ibang satellite offices natin. Siyempre, nandyan pa rin yung para sa kababaihan, para sa kabataan, at para sa LGBT and senior citizens natin. Ma'am, question for you after DepEd. Ano po yung aasahan ng public for you? Opo, ang susunod nito ay tututukan namin yung mga existing projects ng Office of the Vice President. Una na doon yung mga satellite offices, yung legacy project ng Office of the Vice President since the time of Vice President De Castro, yung medical and burial assistance, at yung magnegosyo taday, yung pagbabago advocacy campaign namin, yung libreng sakay. And ngayon hindi nahati yung oras ko sa dalawang opisina. Iniisip namin na magbibigay kami, yung hindi ko nagawa sa Department of Education na legal assistance for teachers,
gusto naming buuhin sa Office of the Vice President na lawyers for teachers naman. Ma'am, tumaas yung approval ratings nyo, no? Ma'am, mataas pa rin yung trust Mataas, rating mo. Ano masasabi mo, friend? Well, hindi naman natin binabase yung ating mga galaw sa mga surveys, no? Pero nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta sa unang-una sa Department of Education at pangalawa sa Office of the Vice President. Ma'am, since the leadership was formally turned over to the new secretary, may we now know why you resigned in the first place as deputy secretary? Can we know why you Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Pero gist, ma'am. Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. May Sorry, sa pinala bayan. po ba si First Lady sa pag-resign nito? Mahaba siya na kwento and we will need a sit down para sa mga rason. Politically motivated decision. Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho, oo. Pero ma'am, may kinalaman po ba si First Lady dito? No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Ma'am, ano po yung pinaka-priority project ng DepEd na wish list nyo na itutuloy ng Senator? Sa akin would be yung review at pag-implement ng bagong senior, pwede tatlo, dalawa. Okay, sa akin. Sandali sir, sagutin ko muna siya. Okay. Sa akin, yung priority ko na sana ay itutuloy, and I'm sure itutuloy ni Secretary Sonny Angara dahil alam ko na iintindihan niya ang importansya nito, yung pag-review ng senior high school curriculum, yung grades 11 and 12 at pag-implement ng bagong curriculum to make sure na pag-graduate ng mga bata sa grade 12 ay pwede na silang dumiretso sa trabaho. At saka pangalawa is yung Department of Education, digital education. Dahil kailangan talaga i-institutionalize yung blended learning program at distance learning natin. So yun yung dalawa. Any comment? Will you be open po to serve for another cabinet post? Hindi na po. Bibigyan na po ng Pangulo, ma'am. Magsaserve na po ba for other cabinet post o hindi na po? Hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Contrary to your responsibility, dinilay po ni former President Duterte na tatakbo po siya ng Senate. Any comment? Ba't po kayong seryosohin ko? Sabi nila, well, that remains to be seen kasi nga sabi ko, diba, wala pa naman yung filing of candidacy. So, hindi natin alam kung sino yung mga tatakbo for senators sa midterm elections. At saka, by my experience, at to the last minute, nagbabago ang desisyon ng mga tao. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Yan yung lagi kong sinasabi. Ma'am, meron po ba kayong i-endorse ng mga senators sa upo ng pagbabago? And is upo ng pagbabago open po to partner with the President's Party? Okay. Yes, I think I can speak about this already. I think i-confirm din yan ni President Marcos. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senator candidates. At sabi ko sa kanya, sabi ko hindi muna ako sasali sa midterm elections. Sa isa namang pagkikita namin ni President Duterte, former President Duterte, by chance nakita kami ni former President Duterte, inimbita din niya ako na mangampanya, tumulong, sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako sasali sa midterm elections. Kailangan ko kasi muna pag-isipan kung ano yung direction ko
sa midterm elections sa susunod na taon. Kaya hindi pa ako handa na sumagot sa kanilang dalawa kung anong gagawin for the midterm elections. Pero meron kaming schedule after ng SONA ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa na mag-sit down at mag-heart-to-heart kaming tatlo. Everything can change. Oh yes, every day. Sa buhay natin, araw-araw nagbabago talaga. In a split second, hindi natin alam, patay na tayo. Diba? Ma'am, nasa lang po. No regrets running the event? Oh no! In fact, it is with a heavy heart that I leave the Department of Education. Minahal ko itong trabaho na ito. Minahal ko yung mga kasama ko sa Department of Education. So, meron talaga akong regrets. Dahil gusto ko talaga tapusin yung kung ano man yung dapat na deliverables ng Marcos administration mula sa Department of Education.